Praise God. Hallelujah. Sa umagang ito, tayo na rin ay magbukas ng ating mga teksto na ating gagamitin. Ating buksan ng 2 Timothy chapter 2 verse dito na lang sa 20 to 21. Sabi dito, natapat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din naman kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sinuman nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, tayo magsiupo sa oras na ito. At salamat sa umagang ito. Muli na tayo narito at isang mapagpalang umaga sa bawat sa atin. At sa umagang ito ay pahintulutan nyo na makapagbahagi sa inyo ng ilang mga kaisipan, encouragement sa bawat sa atin. At nawa ay mga salitang ito ay magdala sa atin ng pagpapala. At salamat sa pagkakataon na muli ay makatayo sa inyo. Sama niyo ako patuloy sa prayer na ang Panginoon pang patuloy na magbigay ng kalakasan at higit na pagbubukas ng kanyang salita, dahil minsan talaga pag tumatayo ay may mga bagay na struggle, but salamat sa Panginoon na siya nagbibigay ng kanyang mga salita. Sometimes mga kapatid, alam nyo, minsan kapag tinitignan mo yung sarili mo ay parang ang hirap tumayo sa bawat isa sa atin. Pero kapag ang Panginoon ang siyang gumagawa at may binibigay na salita, ay bayaan na ito'y ating pagsaluhan. At ano man ang yung naabot ng iyong lingkod, sabi ko nga, hindi ako ganun karunong magsalita. Sa pag-aaral, alam niyo ang aking estado, nag-aral hanggang second year, pero nakaabot ng second year, hindi marunong magbasa. But sometimes ay nagiging struggle ko that time na ginagamit ng Panginoon, at alam yan ng mga kapatiran ng San Pedro. Alam niyo ang yung kapatid na dati ay wala talaga. Dumating pa yung magpapatotoo niyan, Sister Grace Baricholo. Tinuruan pa ako ng A-I-E-I-O-O. Kala mo grade 1. Pero by God grace, hallelujah, nakatayo sa inyong harapan, hindi sa akin dahil kundi sa Panginoon. At sa ganitong bagay, hindi ko talaga kaya tumayo nung nag-aaral ako kung bakit laging bagsak, dahil kapag may recitation, hindi ako papasok. Kakating na lang ako. But salamat sa Panginoon, kaya nung mga panahon na tatayo, talagang ayaw dahil may sarili. Pero sabi nga, kung anong inaabot ko, ay nais ko ipaglingkod sa inyo. Kaya patuloy nyo kasama sa prayer sa ganitong bagay. Ang Panginoon ang patuloy pa na gumawa. At sa umagang ito, nais kong magtalakay na isang paksa na kung saan vessel of honor. Ang ating paksa sa umagang ito, sisidlan para sa ikapupuri. Ang ating nabasa sa umagang ito, may sisidlan sa ikapupuri, may sisidlan din naman sa hindi ikapupuri. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-usapan, hindi ang sisidlan na hindi ikapupuri, kung sisidlan na para sa ikapupuri. Ano sabi sa 21? Kung ang sino man nga ay may malinis sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri, pinabanal, marapat gamitin na may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Kaya mga sisidlan, brother, sister, sa umagang ito nakasama ko na mga nilinis, pinabanal, ikaw ay sisidlan na walang purpose sa iyong buhay. Ikaw ay ginawang sisidlan para sa ikapupuri at para sa mga mabubuting bagay na gawa. Kaya mga sisidlan ng Panginoon, brother, sister, sa huling mga araw na ito, kinakailangan na mahayag sa huling mga araw na ito. I know, lahat tayo ay mga sisidlan para sa Panginoon. Tayo pinili para sa kaluluwalhati ng Panginoon. Pero sometimes sa ating mga buhay ay may mga bagay na kung saan struggle. Minsan, ang ating mga buhay ay ang purpose nito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero minsan sa ating mga buhay, hindi natin nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Anong dahilan? Dahil may mga bagay ng kahinaan. Ngunit salamat, may mga salita ang Panginoon na nagtuturo sa atin na kung saan ang
salitang ito ay siyang nagtuturo sa atin para makita natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon at kung ano tayo sa huli mga araw na ito at kung sino ang mga sisidlan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang mga sisidlan na yan, hallelujah, anong sabi sa text na ating binasa sa 20, datapwat sa isang bahay, malaking bahay, ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at bilak, kundi mayroon din naman kahoy at lupa, at ang iba'y sa'y kapupuri, at ang iba'y sa'y kasisirang puri. Makikita natin ang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, na kung saan sa isang tahanan, iba-iba ang gamit, iba-iba ang mga bagay na nakalagay. Pero ang lahat ng yan ay mayroon sa ikapupuri at mayroon din naman sa ikasisirang puri. At ang mga bagay na yan ay pagpapaalala ni Apostol Pablo kung tayo ay nagsasabi na tayo ay sisidlan para sa ikapupuri, kinakailangan i-observe natin ang ating mga gawa kung ito ba talaga ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Dahil maari ikaw ay pinili na isang sisidlan, maari ikaw ay pinili na isang vessel ng Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang gawain, pero kung ang vessel na yan ay nagpapatuloy sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, kahit ikaw ay pinili, mararanasan mo, hindi ka pa rin nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. But the good news, brother, sister, hallelujah, kapag ang Diyos ang pumili sa iyo na isang sisidlan, ang Diyos din naman ang obligado na gumawa sa iyong buhay para mahayag ang kaluwalhatian niya. Hindi sa atin. Ang pagpili ng Diyos, sabi ng Panginoon, bago pa itinatag ang sanlibutan, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians, bago pa ang lahat ng bagay may nalalang, ikaw ay nasa kanya ng kaisipan. But kung minsan ang nasa kaisipan ng Diyos, kung ikaw ang titingin sa iyong sarili, parang hindi lapat. Parang ang layo. Parang ang iyong buhay ay hindi nagre-reflect doon sa katangian ng isang anak ng Diyos. Pero kapag ang tao ang tumingin sa iyo, ayan, darating ang araw, hihiwalay yan. Yung ganyang, pwede ka husgahan, pwede ka pagsabihan. Ang tao pag tumingin sa iyo na tila hindi ka karapat-dapat, pero ang pagtingin sa iyo ng Panginoon, di ka pa gumagawa ng mabuti o masama, ikaw na ay pinagindapat ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay pumili ng isang sisidlan. Ayawin man natin sa hindi, brother, sister. Mayroon talaga mga sisidlan para sa hindi kapupuri. May mga sisidlan na hindi para sa Panginoon. Pero kung ikaw ay tinitignan mo ang iyong sarili bilang isang sisidlan para sa Panginoon, kinakailangan i-observe natin ang gawang mabubuti. Dahil ang sabi sa 23, ngunit tanggihan mo ang mga usapan walang kabuluhan at hangal yamang nalalaman mo na namumunga ang mga pagtatalo at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo kundi maamo sa lahat, sapat sa kapag makapagtuturo, matiisin. Yan ang mga katangian ng mga sisidlan ng Panginoon. May kakayanan magturo, marunong sa pagtitiis, at handa sa paggawa ng mabuti. Kaya atin napakinggan ng joint. Diba? Ang Ephesians 2, may tayo'y niligtas, ay sa 8, sabi doon na kung tayo niligtas, hindi sa ating gawa, kundi sa biyaya. At sa 10, sinabi doon, tayo ay maging handa sa paggawa na mabuti. Kaya ang mga sisidlan, kung ikaw ay tinitignan natin ang ating sarili, we are the vessel of God, at dapat yung vessel na yan, ang ginagawa niyan ay walang iba kundi ang nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon. Ang mahayag sa buhay na yan ay hindi tayo. Dahil ang sabi ng 19, kung bakit nakikilala niya, sabi niya, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatili sa may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya. Kaya brother, sister, kung ikaw ay nakikilala ng Panginoon na sisidlan na ikapupuri, dapat kilala mo rin ang sarili mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Dahil kung pag di mo nakilala kung sino ka at kung ano ang pagkapili sa iyo ng Diyos, maaari ka lumumbay, maaari ka manghina, maaari kang tumalikod sa Panginoon dahil ang tingin mo sa iyong sarili, ganito na lang, paulit-ulit na lamang. Pero brother, sister,
Bago ka pa gumawa ng mabuti, ang Diyos na ang gumawa sa iyong buhay. Bago ka pa gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon, ang Diyos na ang nagbigay ng salita. Bago ka pa dumating sa sanlibutan ito, kilala ka na ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang mga kinilala ng Panginoon ay kanyang tatawagin. Yan ang dahilan, iba-iba ang ating relihiyon. Ako, hindi ko akalain bakit ako nandito, nakatayo sa inyong harapan. Taga Bicol, tubong Katoliko, sakristan, deboto, pumapasaan ng mga santo. But by grace of God, hindi ko alam bakit narito ako. Ang alam ko lang, kinilala ko ng Panginoon kung bakit narito ako. At ang alam ko rin kung bakit narito kayo, dahil kilala kayo ng Panginoon sa pasimula pa lang, wala ka pa sa mundong ito, alam ng Panginoon na maglilingkod ka sa Kanya at alam ng Panginoon na gagamitin ka niya bilang sisidlan para sa Kanyang kapurihan. Kaya brother, sister, ano man mga discourage na binilagay sa'yo ng kaaway, huwag ka mag-discourage. Tignan mo yung sarili na hindi sa sanlibutan, hindi para sa hindi ikapupuri, kundi pinili ka ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Anong ginagawa ng kaaway pag alinlangan ka? Yan bang anak ng Diyos? Tignan mo. Kaka-Sunday lang pag uwi ng bahay, nagkamali na naman. Anak ka ba talaga ng Diyos? Sometimes ang kaaway ay nariyan para tuksuhin ka pag alinlanganin ka. Pero ano man mga bagay na dumating sa iyo, mga pagtukso ng kaaway, kung kilala mo ang iyong sarili kung sino ka, kaya mo tumayo sa harapan ng kaaway. Bakit? Alam mo kung sino at kung ano ka. Dahil alam mo, brother sister, ang pagpili na yan bilang mga sisidlan para sa Panginoon ay hindi yan sa iyong pagkagustuhan. Yan ay kagustuhan ng Diyos. Yan yung pagpili ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung sino ang mga sa Kanya at alam ng Diyos kung sino ang mga hindi sa Kanya. Kaya ang sabi ng Romans is the familiar verse sa buhay ni Jacob. Tignan natin, brother sister. Napakagandang aral na makikita natin sa buhay ni Jacob. Dito na lamang sa 11, sabi yan, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. Napakaganda, sister, na salita habang binabalikan ko to kahapon. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatili sa may tatak nito, nakikilala ay sa Romans 9. Romans 9:11. Sabi diyan, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganak, nakikita nyo? At hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layunin ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumawag. Ang layunin ng Diyos, brother sister, sa buhay ni Jacob, hindi pa ipinanganak ang dalawang batang ito. Hindi pa siya pinapanganak, pero may layunin na ng Diyos sa batang ito. Wala pa si Jacob, magbubuntis pa lang si Rebecca, pero ang Diyos ay mayroon ng salita na ang pagpili, hindi pa siya gumagawa ng mabuti, hindi pa gumagawa ng masama. Ang Diyos ay nagpasya na sa kanya para ang batang ito ay para sa kanya lamang. Pinili niya para sa kanya lamang. At sabi sa next verse, sa 12, at sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Next. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay akin kinaputan. Mayroon bang daya sa Diyos? Mayroon bang hindi fair sa Diyos? Wala pa ang dalawa, bakit sinabi ng Panginoon? Inibig niya si Esau, ay si Jacob, kinaputan niya na si Esau. May kita natin, brother sisters, sa mundong ito, totoo, na mayroon lamang dalawang nag-iiral na tao. Ang tao ay para sa hindi kapupuri, ngunit ang isang tao din naman para sa sisidlan, para sa kanyang kapurihan. At ang pagpili ng Diyos, hindi ka pa lumilitaw, hindi ka pa gumagawa ng mabuti, ang Diyos na ay gumawa sa iyo. Pero kung titignan natin sa ating buhay, brother sister, kung sino mas mabuti, kung babasahin natin ang story ng Esau at ng Jacob,
Mas mabuti si Esau. Masunurin. Anong katangian ni Jacob? Mandaraya. Dinaya niya ang kanyang magulang, ang kanyang tatay. Maaari sabihin ng tao, dapat nagbago ang kaisipan ng Diyos kasi mas mabuti si Esau. Pero hindi natin kayang pigilan, brother, sister, ang pagpili sa atin ng Diyos. Hindi kapag gumawa ng mabuti, hindi kapag gumawa ng anumang mga bagay, ang pagpili sa iyo ay naroon na. Kaya hindi na nabago. Kahit manandaya si Jacob, dahil siya'y pinili ng Diyos, alam ng Diyos kung paano gagawa kay Jacob. At hindi natin pwede sabihin sa ating mga buhay na kung minsan may mga tao na mas mabuti, bakit tayo ipinili? Bakit tayo nandito? Dahil hindi ito sa ating gawa. Hindi ito sa ating sarili. Tayo man sa ating mga sarili kung titingin, marami tayong kahinaan, marami tayong pagkukulang, marami tayong mga bagay na nagagawa na kuminsan nasusuway ang kalooban ng Diyos, na kuminsan sa ating mga buhay ay hindi natin masunod ng buo ang salita ng Panginoon. Pero, brother, sister, ang aking masasabi sa umagang ito, hindi nagkamali ang Panginoon na piliin ka niya. Kahit ikaw ang pinakamaraming pagkukulang, ikaw ang pinakamaraming pagkakasala, maraming mga bagay na hindi pa nasusunod, hantayin mo lamang, may gagawin ng Panginoon. Mamaya, makikita natin yan. Dahil yan ang purpose ng Panginoon sa iyo. Sometimes lamang ang tingin natin, ang liit ng tingin natin sa ating sarili, pero kung titignan natin ang layunin sa iyo ng Panginoon, ay ang layunin ng Panginoon sa iyo para magbalik sa Kanya ng kapurihan. Next verse. Ang sabi yan, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawa mangyari. Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya ang Diyos ay hindi mo pwedeng questionin. Bakit mas pinili niya ang tao na makasalanan kaysa tao na karapat-dapat sana? Pero may kalikuan ba sa Diyos? Wala. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos kung bakit niya pinili. Anong sabi niya? Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Ang bayang Israel, si Jacob ay tinitipo sa bayang Israel. Kagaya ng pagpili ng Diyos sa bayang Israel. Sabi ng Panginoon, ang bayang Israel ay kanyang kinaiibig. Pinili niya. Maraming mga mas dakilang bayan sa panahon na yon, mas dakila ang bayan ng Egypt, pero mas pinili niya ang bayang Israel. Pero ang bayang ito, hallelujah, maraming pagkukulang, maraming kahinaan. Maraming mga bagay na kung saan nasumpungan ang bayang ito na laging naghihimagsik, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero hindi niya binago ang pagpili niya sa kanyang bayan. Alam niya na ang bayang ito na kanyang minamahal ay siyang magbibigay ng kapurihan sa Panginoon, at nakita ang bayang ito ay napakaliit na bayan, pero ang bayang ito, ang Diyos ang gumagawa sa kanila. Pero alam niyo kung bakit kuminsan, kahit man ang bayang ito ay pinili ng Diyos, pero ang bayang ito maraming pagkukulang. Maraming mga kahinaan. Maraming mga bagay na ups and downs sa kanilang mga buhay. Iparallel natin, i-reflect natin ito sa ating buhay. Ang bayang Israel, marami silang pagkukulang sa Panginoon. But, brother, sister, hindi na bago ang pagpili ng Diyos sa kanyang bayan. Pinili niya ang kanyang bayan, ang bayan nagkasala, ang bayan ay patuloy naghihimagsik sa kanya, at sa panahon ng ating pakinggan sa ating pastor, sa panahon ng ang bayang ito ay nagkasala sa Diyos, sabi niya, kayo ay magiging captive sa Babylon. Bagamat dahil sa mga bagay na ito, ang purpose ng Panginoon sa bayang Israel ay para sa kaluwalhatian niya, pero kung titignan mo, ang bayang Israel na ito ay naging captive, naging alipin, naging huli. Anong dahilan? Dahil sa kanilang mga gawa. Bakit hindi nakita ang kaluwalhatian sa bayang Israel? Dahil ang mga tao doon ay gumagawa ng taliwas sa kalooban ng Panginoon. Sometimes, brother, sister, bakit hindi mabigyan ng kapurihan ng Panginoon sa ating mga buhay? Dahil may mga ginagawa tayo na taliwas sa kalooban ng Panginoon. But, brother, sister, kahit man sa ganung bagay, hindi pa rin nabago ang kaisipan ng Diyos sa kanila. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Oo, ang bayang ko ito
ang purpose kung bakit nasa Babylon sila, dahil lamang pakita, nagkamali sila, may mga bagay sila na sinuway sa kalooban ng Panginoon. Pero sabi ng kay Jeremiah 29, sabi niya, pagkatapos ng 70 years, muli ko silang dadalawin. Muli ko silang idadalhin sa aking bayan. At muli na kapag sila'y hanap, sila'y sisiyasatin na hanapin ako, muli nila ako masusumpungan. Pero pinahintulutan ng Diyos sila na maging captive sa Babylon, ang dahilan para turuan ng bayan na sila ay magtiwala lamang sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko hahayaan ang bayang ito ay maging alipin lamang. Dahil ang bayang Israel hindi siya tinalaga na maging alipin. Ang bayang Israel ay pinili ng Diyos para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Pero dahil sa kanilang mga pagkakamali, dahil sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Panginoon, pinahintulutan na sila ay maging captive. Pero sabi ng Panginoon, muli ko silang dadalawin. Brother, sister, akin nakikita sa ating mga buhay pananampalataya. Minsan marami tayong pagkukulang. Marami tayo minsan nasasaway natin ng kalooban ng Panginoon. Pero wait, mayroon muli pagdalaw ang Panginoon. Kaya brother, sister, mayroon muling salita ang Panginoon na pagpupukaw sa atin sa huling mga araw na ito upang ang mga pananampalataya ng tutulog ay muli na magbangon upang muli sila makapanumbalik sa paglilingkod upang bigyan nila ng kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi na bago ang pagpili ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi na bago ang kaisipan ng Diyos para sa iyong buhay. Maraming ka mang kahinaan, but wait, ang Diyos muli ay dadalaw sa iyo. Ang Diyos muli ay babangon sa iyo. Maraming ups and down ng bayang Israel. Maraming mga bagay na silang kahinaan. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Marami tayong pagkukulang sa Panginoon, pero bakit nandito ka pa rin? Maraming panahon sa ating mga buhay na gusto natin tumalikod sa Panginoon. Kahit man sa aking buhay. Pero bakit nandito ka pa rin? Ba't nandito pa rin tayo? Dahil ang pagpili sa iyo ng Panginoon, hindi sa pagtalikod. Ang pagpili sa iyo ng Panginoon, alam niya na isang araw muli ng anak ko na to, na nangihina, ang anak ko na to, na nagkukulang sa pananampalataya, muli akong dadalaw sa Kanya. Muling dadalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kung ang kagalakan ay nawala na sa iyong buhay, bayaan mo, brother, sister, ang Panginoon muli ay dadalaw sa iyo. At sa huling araw na ito, ang bagay na yan ay gagawin niya sa mga sisidlan na kanyang pinili para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi dahil ikaw ay special, hindi dahil kung sino ka, kundi dahil ang purpose ng Diyos ay gagawin niya sa iyong buhay. Ano sabi sa next? Napakaganda ng mga talatang yan. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Hindi sa ating pagsisikap. Nagsikap tayo, nadapat tayo, nagsumikap tayo, gumagawa tayo ng kaparaanan para maglingkod, pero nasusumpungan natin tila ang hirap, hindi ako makalaya sa ganitong kahinaan. Pero brother, sister, hindi sa iyong kakayanan. Mayroon lang gustong ituro sa iyo ng Panginoon na ang ating mga sariling kagustuhan, kaparaanan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Alam ng Diyos kung paano niya gagawa at paano kanya makapanagumpay. Next verse, ano sabi diyan? Sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa iyo, dahil sa layong ito, ay itinaas kita upang akin maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang aking pangalan ay maitaas sa buong lupa. Anong purpose kay Paraon sa dako ng Egypt? Hindi dahil lamang pinadakila siya, kundi pinili din siya ng Diyos para ihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Anong ginawa niya? Pinahirapan niya ang bayang Israel. Pinahirapan niya at ang bayang ito ay nanghirap. Pinahintulutan ng Panginoon na patigasin ang kanyang puso na hindi pakawala ng bayang Israel. Pero alam niyo, brother, sister, napakaganda. Sometimes, ang daming paraon sa ating mga buhay. Sometimes, hindi ka makatakas sa Egypt. Hindi ka makatakas sa mga bagay, nahihirapan ka sa mga kahinaan, ang mga paraon na yan, yung mga kahinaan na yan. Kuminsan, ang mga pagsubok,
ang kahirapan, ang mga struggle, ay kuminsan yan yung mga paraon na pinabigat ang mga pagsubok. Pero ang bayang Israel sa panahon na bumibigat ang pagsubok, hanggat hindi sila pinapalaya, wala silang magawa, kundi sumunod kung anong gusto ni Paraon. Pero one day, na sila'y manalangin, sila'y tumawag sa Panginoon, nahihirapan na kami, Panginoon, di na namin kaya ang ganitong bagay. Wala kami magawa sa kapangyarihan ni Pero. Kapag kami nagkamali, nilalatigo kami, wala kaming magawa. Kami naging alipin sa ganitong bagay. Pero ang ginawa nila, manalangin sa Panginoon. Tuwing may panahon sila, manalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng mga deliverance, bigyan mo kami na magliligtas sa amin sa ganitong bagay. Hindi namin kaya ang ganitong bagay. Kahit sa katigasan ni Paraon, doon nahayag ang kaluwalhatian at ang pangalan ng Panginoon. Dahil sa pananalangin nila na ginawa, nagsugo ang Diyos para ilabas sila sa ganitong kabagayan. Brother, sister, anong mga paraon, anong mga hirap, anong mga struggle ang ating pinagdadaanan? Kagaya ng bayan, huwag kang sumuko sa pananalangin. Sa panahon ng mga struggle, sa panahon na sobrang hirap sa dako ng Egypt, doon nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa mga kahinaan na yan, sa mga sisidlan na yan, ikaw ay sisidlan, is the clay. Alam niyo yung sisidlan na yan, marupok. Mabiling mabasag. Pero bakit yung sisidlan na yon, yung pampinili ng Diyos? Ang mga marupok, mga mahihina, mahinang bagay, bakit hindi na lang bakal o ano? Bakit yung clay? Bakit yung marupok? Mabilis mabasag. Upang hindi ka magtiwala sa iyong sarili. Upang ang tiwala mo ay hindi sa iyo, mahina ako, wala akong magagawa. But Lord, ikaw ang aking pag-asa. Sabi ni Apostol Pablo, hallelujah, sa 2 Corinthians 4, sabi niya doon, na sa taglay namin ang kayamanan sa lupa, sa sisidlang itong marupok. Maraming mga bagay, kabi-kabila, kami ginigipit, pero hindi nawawasak, hindi nasisira. Anong dahilan? Marupok, kabi-kabila, may pag-atake ang kaaway, mga pagsubok, pero bakit di nawawasak, hindi nasisira? Ang dahilan, dahil yung kayamanan naroon, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu Santo na naroon sa iyo, yun yung kapangyarihan para makapanugumpay ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Marupok man ang pinili ng Diyos, sisidlan na mahina, maraming pagkukulang, pero bakit pinili niya na dito manahan para hindi ang kanyang sarili ang mahayag, kundi mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hallelujah, lagi akong nananalangin na ang tinik na ito ay mawala sa akin. Pero sabi ng Panginoon, sa panahon na ikaw ay mahina, ikaw ay malakas, hindi dahil sa akin, kundi sa kanyang biyaya. Yan ang dahilan kung bakit may mga kahinaan, may mga bagay na struggle sa iyong buhay para lamang patunayan ng Diyos na ang biyaya niya ay hindi nagkulang sa iyong buhay. Na ang biyaya na yan na ating tinanggap, hindi lamang yan pag nagkasala ko, alam ko naman ang biyaya ay nariyan. Hindi, ang biyaya ay hindi para konsentihin ka. Ang biyaya para patunayan ng Diyos sa iyong buhay na ikaw ay kanyang pinili na bilang may mga kahinaan, pero ikaw ay kaya niyang palakasin. Kaya sabi ng ang ating theme sa panahong ito, brother, sister, not I, but through Christ in me. Hindi sa iyong kahayagan, hindi sa iyong kaparaanan, hindi sa iyong kalakasan, kundi si Kristo na nasa iyong buhay. Si Kristo na kung saan na siyang gumagawa sa iyo. Balikan natin ang Romans 9 na ating binabasa sa umagang ito. Brother, sister, ito ay isang encouragement lamang sa bawat isa sa atin. Next verse. Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naawa at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas. Next verse. Sasabihin nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kaniyang kalooban? Next. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kaniya, bakit mo ako ginawa ganito? Paari ba nating questionin ng Diyos?
Maari ba questionin ng Diyos ang tao? Bakit siya ginawa ganito? Bakit pinahintulutan ng Diyos na para ba kung sabi ng ibang mga tao, parang pinaglaruan ng Diyos ang puso ni Paraon? Pinatigas, tapos papalambutin, papatigas. Parang kung titignan mo, tila ang Diyos pinaglalaruan ng tao. Pero sabi niya, pwede mo bang questionin ang Diyos? Lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay na pinagdadaanan, alam ng Diyos ang mga bagay na yan. Yan ang dahilan kung bakit dapat na ang ating tiwala ay lagi sa Panginoon. Kahit man sa mga sitwasyon na hindi mo alam bakit ganito ang nangyayari, magtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag mo siyang questionin, bakit ganito, bakit ganyan? Kung saan ako naglingkod sa Panginoon, bakit ganito ang akin nangyari? Akala ko pagpapalain ako. Pero di mo alam, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang blessing, kundi ang kasama, ang suffering. Kaya, minsan ang mga tao ay gusto lamang blessing, pero ang suffering ayaw. Maaari mo ba questionin ng Diyos? Next verse. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isay sa ikahihiya. Brother, sister, ang buhay ng tao, ano man ang kanyang nahinatnan, ang Diyos ang nakakaalam. At alam ng Diyos kung paano niya gawin ang mga bagay sa iyong buhay. Sa kabila man na ikaw ay sisidlan, isang putik, pero ang mahalaga, ang sisidlan na yan ay nasa kamay ng Diyos. Ang sisidlan na yan ay hindi nawala sa kamay ng Diyos. Sa kabila man ng mga bagay na yung pagkukulang, sa kabila man ng mga bagay na yung kahinaan, alam ng Diyos kung paano ka i-mold ayon sa kanyang larawan. Alam ng Diyos at hindi mo pwedeng questionin ng Diyos, bakit ganito? Bakit yung iba? Bakit ako ganito? Huwag mong tignan ng iba. Kung ang Diyos ay pinagpapalang isa, magpasalamat ka. Kung ang Diyos ay inaakay ng Diyos sa ganitong karanasan, pasalamat tayo. Dahil alam ng Diyos kung paano gumawa sa bawat isa. Hindi sabay-sabay ang ating paglago, hindi paro-pareho ang ating karanasan. Pero ang lahat na yan ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang pag-mold sa iyo ng Panginoon, ang pag-mold sa akin, ibang sa mga brother, iba-iba ang pag-akay ng Panginoon. Pero ang iba lamang, kung ang iba man ay pinagpapala at ikaw ay nasa pagtitiis, magtiis ka lang. Kung ang iba man ay may mga bagay na bagong karanasan at ikaw tila wala, mag-desire ka lang. Dahil ang Panginoon ang nakakaalam. Don't question God. Huwag natin questionin ang Diyos, bakit ganito, bakit ganyan. Kundi lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, ipagkatiwala natin. Napakaganda ng Jeremiah 18. Na si Jeremiah ay pinababa sa isang bahay, sa 1. Ang ginawa ng Jeremiah 18:1, sabi doon, sa 2 na lamang, sabi niya, Jeremiah, bumaba ka. Sabi, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay na magpapalayok. At aking ipaparinig sa iyo ang aking mga salita roon. Next verse. Nang magkagayon, bumangon ako sa bahay na magpapalayok. At narito siya ay gumagawa ng kaniyang gawa sa pamagitan ng mga gulong. Next verse. At nang mabasag sa kamay ng magpapalayok ang sisidlang putik na kaniyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalayok. Sa Tagalog, parang ang pinapakita na nung nabasag, inalis niya na at kumuha siya ng panibago. Pero alam niyo sa English, nung nabasag yung palayok, hindi niya tinapon. Nung nabasag ang palayok, yung same na putik na yon, yung pa rin yung minold niya. At napakagandang aral na pinakita ng Diyos at sabi sa next verse, nang magkagayon, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sambahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo ng gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ni Israel. Brother, sister, kuminsan, ang gusto makita ng Diyos sa kanyang minumold ay isang mainam na palayok. Kung babalikan natin ang 3, ano sabi doon? Sa 3,
Nang magkagayon bumabakot, magpapalayok at narito siya'y gumagawa ng kaniyang gawa. Sa chapter 4 pala, verse 4 pala. At nang mabasag sa kamay ng magpapalayok ang sisidlan putik na kaniyang ginagawa ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalayok. Ang ginawa niya, brother sister, ay hindi siya kumuha ng putik na panibago para mag-mold ulit sa bagay na gusto niya. Kundi dahil yung bagay, yung putik na yon na minomold niya, ay mayroon ng pagmamold sa pagpapalayok. Kung makikita nyo, kapag yung ang putik ay tumitigas na, ang ginagawa nila, binabasag ulit to. At pagkabasag, lalagyan nila tubig para i-mold ulit sa bagay na gusto niya. Brother sister, yan ang ating buhay. Kung minsan may mga pagbasag sa ating mga buhay, may mga pagbasag sa mga bagay na ating kagustuhan, kahinaan, para lamang i-mold niya ang bagay na gusto niya na mangyari sa iyong buhay. Minsan ang pagbasag ay hindi madali. Ang pagbasag sa iyo kung minsan hindi ito ganun kadali. Dahil ang pagbasag na ito ay ang pagbasag sa mga sarili nating kagustuhan. Minsan yung mga pride, yung mga bagay na damdamin na hindi tama, ang mga bagay na ating kahinaan, kinakailangan muli basagin ng Panginoon. At ito'y masakit. Ito'y hindi madali. Pero salamat na lamang ang Panginoon na pumili sa iyo ng sisidlan, basagin ka man niya, hindi ka niya itatapon, kundi imumold ka ulit niya sa kanyang kagustuhan. Dahil gusto makita ng Panginoon ang kanyang obra, ang kanyang masterpiece, hallelujah, ay kamukha ni Kristo, hallelujah. Na ang buhay mo, brother sister, na mga kahinaan na yan, mga bagay na hindi mo gusto, magpabasag ka lang sa Panginoon dahil alam ng Panginoon kung paano ka i-mold. Kaya sabi ng kanta, over and over, He molds me, He makes me until, hallelujah, ano yun? Hanggang sa makita niya ang mukha na gusto niya. Dahil ang gusto niya sa iyo, brother sister, hindi para sa ikasisira. Ang gusto niya para sa kanyang ikapupuri. At sa huli mga araw na to, brother sister, ang kanyang hinuhubog, ang kanyang minumold na kanyang nobya, ay iharap niya, ipagmamalaki niya, He is the true church, He is the bride of Christ, hallelujah. Isang bride, hallelujah, na walang kapintasan, walang dungis, walang kulubot, ipipresent niya sa mundong ito. Ito ang tunay kong iglesia. Ito ang tunay kong anak ng kanilang mga anak na dumaan sa mga pagmumold ng putik na ito. Paulit-ulit ka man basagin, paulit-ulit ka man masaktan ng salita ng Panginoon, paulit-ulit ka man at tila ikaw palaging sinasaway ng salita ng Panginoon, hayaan mo lang, i-serve mo lang ang mga bagay na yan dahil yan ay para sa iyong kapakinabangan. Hallelujah. Para dalhin ka ng Panginoon sa isang dalisay na paglilingkod. Kaya brother sister, salamat na lamang hindi nakatingin ang Panginoon sa ating mga kahinaan. Hindi nakatingin ang Panginoon sa iyong mga pagkukulang. Kuminsan tayo nahirapan ng dumalo, nahirapan ng magpatuloy dahil tila tingin mo sa iyong sarili, paulit-ulit na lamang ang kahinaan na ito. Sa iyo lang yan. Pero ang tingin sa iyo ng Panginoon, itong sisidlan na mahinang ito, one day, ito'y gagamitin ko para luwalhatiin ang aking pangalan. Sometimes, hindi natin maintindihan. Minsan ang pag-akay ng Panginoon, hindi natin minsan maintindihan ang ating mga buhay. Minsan nanlalamig tayo sa paglilingkod. Nanlalamig tayo, nangihina tayo. Bakit ganito na lamang, paulit-ulit na lamang ng ganitong karanasan? Huwag kang tumigil. Manalangin ka lang sa Panginoon. Huwag kang tumigil. May mga struggle man sa iyong buhay, huwag kang tumigil. Dahil kapag tumigil ka, yun yung katapusan ng labanan. Pero habang ikaw ay nagpapatuloy, nakikita ng Panginoon ang iyong pagsisikap, nakikita ng Panginoon yung pagpupursige kahit maraming kahinaan, maraming struggle, maraming pagkukulang, Lord. Wala na akong ibang alam, kundi maglingkod sa iyo. Wala na akong ibang alam, Panginoon, kundi magpatuloy. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, sa mga kayo din ba itatalikod? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa kami paroroon? Ikaw lang ang may salita ng buhay. Brother sister, nakikita niyo ba ang panahon nating kinabubuhayan sa Senado? Sometimes nanonood ako ng Senado, alam niyo may nangusap sa akin. May bagay na dumating sa akin. Minsan nanggigigil tayo dun sa mga flood control, dun sa mga corruption. Habang ganun, minsan bilang tao, nagkakaroon ka ng emosyon. But
suddenly habang ako nanonood ay may dumating sa akin na isang salita. Kahit anong gawin natin, ang mundo natin ay hindi na talaga sa pag-aayos. Ang mga bagay na yan na nangyayari ay hindi na natin talaga kayang pigilan. Dahil anong una natin pinag-usapan dati? This is the Kairos time. Ang unang sa tao, ang unang mga bagay na unang tao ngayon, ang kanilang priority ay ang pagmamahal sa kanilang sarili. Kaya kahit gaano mo man sabihin na napakagulo na ng mundo, ano na mangyayari sa mundo, huwag na tayong tumingin kung ang tao nagpoprotesta, napakagulo, gusto namin ng kapayapaan. Sabi ng kasulatan, sa panahon na sila'y naghahanap ng kapayapaan, darating ang kawakas. Kaya buddy sister, saan ka ba paroroon? Panahon pa ba ng pagtalikod? Ano yung kahinaan? Ano yung mga struggle na pinagdadaanan? Panahon pa ba ito para tumalikod? Kung ikaw man ay may mga pinagdadaanan, mga kahinaan, mga bagay na tila hindi mo makita, may ialay na yung sarili sa salita ng Panginoon. Marami pa akong kahinaan. Parang hindi ko masunod ang kalooban ng Panginoon. But, brother, sister, wait. Pinahintulutan ang bayang Israel maging captive ng Babylon. Pero sabi niya, dadalawin ko muli sila. Muli ako babalik sa kanila. At sabi niya, kung ako'y hahanapin nila, ako'y masusumpungan nila. Brother, sister, kung may mga pinagdadaanan tayo sa ating mga buhay na kahinaan, kalumbayan sa paglilingkod ng kagalakan ay nawawala na, siguro panahon na para hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Ang mukha ng Panginoon sa panahon natin ngayon, hindi pa nakatalikod. Pero sabi niya, darating ang panahon na mukha na yan ay tatalikod. Pero hanggat na mukha ng Panginoon nakaharap pa, pwede pa natin katukin, pwede pa natin hanapin natin, hanggang masumpungan natin ang bagay na dinidesire natin sa ating mga puso. Kung may kahinaan, may mga bagay na karumihan sa mundong ito, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag mong hayaan na ang sisidlan na yan na dinesign ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya, huwag mong hayaan na patuloy na ibagsak ng kaaway para lamang masunod ang sarili mong kagustuhan. This is the time, brother, sister, na hanapin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. You are the vessel of honor. Hindi ka para sa ikasisira. Ikaw ay para sa Panginoon, ikaw ay para sa gamitin ng Panginoon. Kung ang tingin man sa iyo ng kaaway, mahina ka, wala kang magagawa. Sabihin mo sa kaaway, yes, wala akong magagawa. But ang aking Diyos ay may magagawa sa aking buhay. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo, maaari ba natin awitin niyang awit na yan? Over and over, it molds me and makes me. I think kung may verse yan, ay mayroon pa akong oras. Wala pang 10. Siguro, awitin natin yan. Hindi ko na pagkakabalahin dahil may gawain pa tayo mamaya. Over and over, it molds me and makes me. Over and over. Simulan natin sa verse. I think kung alam ng backup. Empty and broken, I come back to Him. A vessel unworthy, so scratch with sin. Pero, awitin na yan, ang awitin na yan. Hallelujah, mula sa ating mga puso. Empty and broken, I came back to Him. A vessel unworthy, so grudge me sin, but He did not despair. He started over again, and I bless the day He didn't throw the clay away. He's the potter, and I am the clay. Siya ang
maghubog tayo sa image na nais niya sa ating mga buhay. Hallelujah. To stay when I stumble and fall, and my vessels break. He just make up the pieces. He didn't throw the clay away. Over and over, hallelujah. Over and over, He molds me and makes me into His likeness. He fashioned the clay. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God, a vessel of honor. Hallelujah. Narito ba sa umagang ito is the vessel of honor, and all, hallelujah, today, and all because of Jesus. Hallelujah. Because Jesus did it through. Minsan pa, hallelujah, over and over, hallelujah. Bayaan natin sa uling araw na ito na tayo magpahubog sa ating Panginoon. Bayaan natin na tayo mold ng Panginoon. And makes me, hallelujah, hanggang makita niya ang kanyang mga anak na kagaya ng kanyang mukha. Hallelujah. He fashioned the clay. Oh, praise you, God. Hallelujah, hallelujah. A vessel of honor I am today. And all because Jesus did it through. A vessel of honor, hallelujah. Praise God. A vessel of honor. Yes, Lord. I am today. And all because Jesus did it through the clay away. Amen. Hallelujah. Is a vessel of honor. I am today. Hallelujah. He molds me. He makes me. Hallelujah. Until the likeness of God. Hallelujah. Bayaan natin, brother, sister. Kung may mga pagbasag man sa ating mga buhay, kung may mga bagay man na paghubog ng Panginoon sa iyo, magpahubog ka lamang. Bayaan mo ang salita ng Panginoon ay patuloy lamang na magdala sa iyo. Hallelujah. Para ang iyong buhay ay patuloy na hubugin hanggang makita ang iyong sarili as a vessel of honor today. Para sa kaluwalhatian sa huling mga araw na ito. Kung ang mga tao man ay patungo na sa kawasakan, sa kabagsakan, sa kasamaan, pero may mga tao ng anak ng Diyos na lilitaw na mga sisidlan para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, ipapakilala ng Panginoon, He is my bride. Ito ang aking mga anak. Dumaan sila sa sari-saring pagsubok, pero narito sila nakatayo because not I, but through Christ in me. Hindi sa atin, kundi kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Let's pray. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Salamat. Ikaw ang nagbibigay ng salita sa amin, Lord. Salamat sa mga salita na nagbigay ng encouragement sa amin. Tunay na sa huling araw na ito, Panginoon, marami mga pagnagdadaanan ng iyong mga anak. Marami mga kahinaan, marami mga pagkukulang, Panginoon. Lord, salamat hindi na bago ang iyong pagpili sa amin. Salamat di mo kami iniwan sa kabila ng aming mga pagkukulang. Sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kapabayaan sa paglilingkod sa iyo. Lord, salamat hindi nagbabago ang iyong kaisipan sa aming mga buhay. Dahil hindi pa man kami gumagawa ng mabuti o masama, iyo kami nakilala, pinili. At sa halimang araw na ito, Panginoon, naniniwala ko sa masampalataya ang mga sisidlan na ito na tinawag mo para sa kaluwalhatian mo ay yung papatunayan, hindi sa amin, kundi dahil sa iyong makapangyarihan na gumagawa. Dahil sa iyong Espiritu, Panginoon, na patuloy na huhubog at dahil sa iyong mga salita, Panginoon,
aming ibinababa ang aming pong sarili. Bayaan, Panginoon, Ikaw ang maghari, Ikaw ang gumawa, at Ikaw ang kumilos sa huling mga araw na ito. Lord, salamat sa iyong mga salita. Bayaan ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay may balik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Oh.